Amen. Good morning po mga kapatid. Pakibati ang katabi. Congratulations. Yes, di ba? Alam niyo po, mainit talaga. Kung pwede lang po magtanggal ako ng coat, pwede naman. Mainit eh. Kaya pag-pray na lang natin na gumanda ang ating room temperature na kaya po ng ating katawan. Pero mainit man, malamig man, hindi po pwedeng tayo ay tumigil dahil ang Diyos po ay naghihintay. Siyempre, siya po ang magsasalita sa atin ngayon. Ako po ay tagapagsalita lang niya, no? Kayo po ay naniniwala na kapiling natin ang Diyos ngayon? Yes, kayo po mga nasa Facebook Live, maniwala po kayo na ang Diyos po ay tumatahan sa lugar kung saan nagkakatipon ang kanyang mga anak. Kaya alam ko, mga kapatid na nasa Facebook ay gustong-gusto rin niyo pong makarating dito sa Cinema 3 ng Lianas. Pero kami po ay nananalangin na kayo po ay makasama namin personal, face-to-face, para po, iba po kasi yung pakiramdam na nakikita niyo si Jojo. May ibang pakiramdam na nakikita niyo po mga kapatid. No? Iba po yung dating no? Kaya, yun po yung sinasabi ng Hebrews 10:25, huwag kakaligtaan ng mga pagtitipon katulad nito dahil the day is approaching. Sabihin nito, yung day na yon ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nakataas po ang kamay ko, excited po akong dumating na si Kristo. Yeah! Dapat po ba, di ba, tayo ay maging excited sa pagbabalik ni Kristo dahil nga po, yung po ang ating hinihintay, yung blessed hope na yan, no? Subalit, hindi nga po natin pwedeng itakda ang panahon dahil maging ang anghel, maging ang anak ay hindi po alam kung kailan darating po ang kanyang pagbabalik. Pero ang kasiguruhan po mga kapatid, merong babalik. Amen, merong pong babalik upang kunin ang mga sumasampalataya. Kaya nga po, habang tayo po'y naghihintay doon sa pangakong yan, ang sikapin po natin ay maging maayos ang ating pong kalagayang spiritual. Kasi nga po, even the very elect will be deceived. Pakisabi nga sa katabi mo, even the very elect will be deceived. Alam niyo po, ang deception ng kaaway, ay akala natin ay totoo, pero hindi pala. Kaya nga, wag tayong maniwala na yung quote ng Bible, pero hindi mo naman nakikita sa buhay mo. Tandaan po natin mga kapatid, kahit ikaw ay matipunong tao, matipunong haligi, sabi nga ni Pablo, bagat bantayan mo ang kalooban yan, baka may anay na yan. Isang pitik lang, pwede nang mabuwal. No? Kaya wag po tayong makaasa sa mga naririnig po natin. Kaya nga po ang ating sinisikap, magbasa tayo ng Biblia, yung personal na pagbabasa, mahalaga upang hindi po tayo madaya. I quote again, even the very elect will be deceived. Sabihin niyan, Kristiyano ako, 25 taon na, 30 taon na, 40 taon ng Kristiyano. Tandaan mo, darating ang pagsubok sa buhay mo. Baka isang haligi ka na puro anay na ang kalooban. Isang pitik lang, pwede kang mabuwal. No? So, hindi po yan ang aking paksa. Ang mandate po ng Panginoon sa atin, taga World International Ministry, anumang lugar ka, no? Ang mandate po ng Panginoon sa atin, sa ating organization, yung pong binabanggit na WORD. Ngayon, marami pong nagtatanong sa akin, saan po galing yung origin po ng, alam nyo, para sa kaalaman po ng iba, no? Naitayo po yung ating organization way back 1997, coming from Word for the Word,
Pero 1997, nag-convene ang 98% ng pastor ng Word for the Word. Kaya na-create po ang Word International Ministry. In-impress tayo ni Lord coming from John 1:1 and John 1:14 na binabanggit po doon na ang mula sa simula, ang Diyos na inando na. John 14, at ang word na to ay nagkatawang tao. Kaya po yung WORD, hindi po natin creation po lang kundi galing po yan sa Biblia. Kaya ang mandate po sa atin mga kapatid, sa ating organization, yung pong WORD. WORD stands for, W is worship. So dapat ang mga taga-win ay sumasamba. Amen. Yung hindi na inuutusan, personal na sumasamba. At ang pangalawa, O, outreach. So ang ibig sabihin ng outreach, outside the church. So therefore, ang member ng church, sabi nga, every believer is a minister. Therefore, lahat ng member ng Word International Ministry ay nag-outreach o nag-witness. And of course, yung pangatlo, kaya meron po tayong core group, pero tayong youth, pero tayong YA, na wala nang palakpak. Meron na pa pala. Meron tayong ladies, meron tayong men's, di ba? Yan po yung core group na regular na nagkikita-kita for what purpose? Para po lumago tayo bilang isang mananampalataya. Kasama na natin ang children, di po ba? So therefore, meron tayong core groups, no? Na siyang R stands for relationship. Kasi, and then yung D, kaya po tayo meron W, win one-on-one, o sino nang nag-win one-on-one. Tapos, gusto ko lang makita ang iyong kamay. Win one-on-one. 5 subject po yan. 5 topic. O, sa mga hindi nakataas sa kamay, mag-win one-on-one na kayo. One-on-one. 5 topic po yan. No? Yan po yung sa discipleship program natin. Sa start ng WDP process tinatawag. No? O, ngayon, pero tayong 101, 102, 103, 104. O, sinong nasa 101? On 01. 10 subject po yan. 102. 103. O, tataas siyempre kamay ng mga nakalalakihan dyan. 104. Yung grupo ko, 104 na sila. Tapos na nga kami. Nasa Genesis na po kami. Muli, di mo ba? Bakit ko nababanggit ito mga kapatid? Kasi our mandate ay lahat ng mga member ng Word International Ministry dumaan sa discipleship program. Kasi ang ating purpose is to transform. At-transform po ang buhay po natin. Amen? So, sa mga hindi pa po, approach nyo lang po yung mga leader ninyo sa mga core groups para kayo po may schedule kung kailan po yung win one-on-one. Bali, iba po sa 101, one-on-one. 5 topics po yan para po. So, yan po. Kaya nga po, yung dyan na po ako papasok sa ating topic. Kasi nga po, part 2 na ito kasi na-share ko na po doon sa pang Wednesday, yung pong part 1 ito. Pero babalikan po natin ng konti yon para meron po rin kayong... so proclaiming and abiding the Word, yan po yung tema natin for the whole year. So, proclaiming and abiding the Word with excellence na sa outreach po tayo, sa O. Kasi second quarter po tayo. Kaya yan po yung ating sinusunod, no? Don't you know, bago umalis o bago pumanik si Jesus doon po sa papuntang langit, sa piling ng Ama, meron po siyang 3 mahalagang bagay na iniwan sa kanyang mga alagad at pati na sa mga sumasampalataya. No? So, taken from Acts 1, chapter 1, verse 4 hanggang 11,
And Luke chapter 24, 50 hanggang 53, isulat nyo na lang po yan kasi hindi po yan ang ating, gusto ko na pong balikan natin, na yan po yung bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, no? So Jesus gave the disciple exactly what they would need to carry through the rest of their days. So yung tatlong pong mahalagang elementong ito ang iniwan ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa sino man ang nakikinig sa Biblia o sa Word of God ay kanyang angkinin din po yung tatlong mahalagang bagay na ito. At kung hindi man, kailangan pong gawin ito ng mga taong sumusunod sa salita ng Diyos. Ano-ano po ba yung tatlo na yon? Una, bawat mananampalataya dapat makaranas ng bautismo sa banal na Espiritu. Pakibanggit nga sa katabi mo, ang bawat mananampalataya makaranas ng bautismo sa banal na Espiritu. Dahil yan po ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus noong siya ay nagbibigay ng instruction sa kanyang mga anak, sa mga apostol, sa mga disipulo, pumunta kayo sa Jerusalem. Intayin din ninyo doon ang banal na Espiritu. Kaya po, mahalaga po ang bawat mananampalataya ay makaranas ng bautismo sa banal na Espiritu. So hindi po ito galing sa World International Ministry. Ito po ay galing sa Diyos na ang bawat mananampalataya ay mabautismuhan sa banal na Espiritu. At kung palalalimin pa po natin yan, noong si Juan Bautista ay nagbabautismo doon sa Ilog Jordan, dumating si Jesus at siya din po ay nagpabautismo sa tubig. Pero ang sabi ni Juan Bautista, babautismoan ko po kayo sa tubig, pero yung kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa banal na Espiritu. Kaya nga po, ang bawat mananampalataya dapat po mabautismohan sa tubig at mabautismohan sa banal na Espiritu. So yan po yung unang kabilin-bilinan ng ating Panginoon, magpabautismo kayo sa banal na Espiritu. Ang pangalawa pong binanggit ng ating Panginoon, encourage witnessing for Christ. So, mariin pong sinasabi ng ating Panginoon doon sa Mateo 28 na lagi po nating kinukote sa Great Commission. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ay binigyan ng kapangyarihan ng Ama. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na ng Diyos sa akin. Ngayon, kayo naman ang aking inuutusan na humayo. Gawin yung mga alagad ko ang lahat ng tao. At bautismoan niyo sila sa ngalan ng Ama at sa banal na Espiritu. So yun po yung instruction ng ating Panginoon. So we encourage to witness with Christ. So bawat Kristiyano dapat nagiging saksi ng ating Panginoon. Pakibanggit nga sa katabi mo. Tanungin mo nga, saksi ka ba ng Panginoon? Ngayon, may joke po tayo, pero ito po'y joke na totoo. Kasi minsan, awkward pong pakinggan na Jehovah Witness ka. Kasi another name of Jesus is Jehovah. So therefore, kung sila po, yung pong organization na ito, nagkiklaim na sila ang saksi ni Jehovah. Pero ang tunay na saksi ni Jehovah, ang tunay na Kristiyano. Yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yun. Kaya nga po, yun po yung pangalawang binanggit ng ating Panginoon bago po siya pumanig sa langit. Encourage witnessing for me. In Acts 1:8 na binanggit sa devotion kanina, di po ba? Binigyan tayo ng kapangyarihan, maging saksi ng ating Panginoon. Mula sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. At ang dulo ng daigdig, mga kapatid, kasama ang Pilipinas doon.
Amen? So, yun po yung tanong sa devotion kanina. And then yung third, focus on the hope of His coming again. Kaya nga po meron tayong hinihintay na blessed hope. Sino yung blessed hope? Ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung nagpapasigla ng bawat mananampalataya sapagkat merong kahit sa tingin niya, hopeless na ang kanyang kalagayan. Pero pag naalala niya na, mayroong babalik, nagpapasigla ito ng pananampalataya ng isang Kristiyano. So yan po yung tatlong mahalagang salita ni Jesus bago siya pumanig sa langit. Yung pong the baptism of the Holy Spirit, encourage witnessing for Christ, and then focus on the hope of His coming again. So, Win Kalamba, are we missing something? Pakitanong nga sa katabi. Ang Win Kalamba ba ay may nawawala? So, we encourage witnessing for Christ. Yan po yung ikalawang salita ng ating Panginoon. So, we encourage witnessing for Christ. Tingnan niyo po yung mga upuan niyo, may baganti pa. Papayag ba, kapatid, na yung bakanting niya ay manatili pagdating na ni Kristo? Di po ba? I can say, baka yung katabi mo ay tatay mo, nanay mo, kapatid mo, lola mo, tito mo, o yung boss mo sa inyong company. Di ko alam. Pero ang sabi, we encourage witnessing for Christ. Yan po ang sinasabi. So, balikan ko po kayo sa part 1 na amin pong napag-aralan bago po natin basahin yung part 2 ng ating pong, saan ko pa inilagay yan? Pero bago yun, sige po, mamaya ko na. Kasi naka-outline naman po yan. Ang tanong lang, are we missing something? Di ba? So, ang ating pong tema for sa paksa natin is about the witnessing church. No? We hope and pray na ang Win Kalamba ay may tuturing na the witnessing church. Di mo ba? Excited mo ba kayo? Lagay po natin ngayon, Win Kalamba, the witnessing church. Gandang pakinggan, ano po? Ang gandang basahin, ano? Sana magkatotoo. Hindi sana, dapat. Kasi yan po yung sinasabi ng ating Panginoon. Acts chapter 2, 24 hanggang 36. Pasensya na kayo, hindi po akong gumawa niyan. Yung gumawa niyan, puyat pa. O nagkakamali kayo, hindi po si Justin. Hindi rin po si Jonathan. Siyempre, hindi rin si Christine. Lalong-lalo na hindi si Pastor Boy. Kasi hindi marunong gumawa ng PowerPoint. Si Joanna pong gumawa niyan, kaya mukhang maarte. Pinagpuyatan po yan. No? So basahin po natin, Acts chapter 2. Hindi ko mababasa po yan. Dito na lang po ako sa malaki. Acts chapter 2, verse 24 hanggang 36. But God released him from the horrors of death and raised him back to life, for death could not keep him in his grief. King David said this about him, I see that the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. No wonders my heart is glad, and my tongue shout His praise. My body rests in hope, for you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to
to rot in the grave. You have shown me the way of life, and you will fill me with the joy of your presence. Dear brothers, think about this. You can be sure that the patriarch David wasn't referring to himself, for he died and was buried, and his tomb is still here among us. But he was a prophet, and he knew God had promised with an oath that one of David's own descendants would sit on his throne. David was looking into the future and speaking of the Messiah's resurrection. He was saying that God would not leave him among the dead or allow his body to rot in the grave. God raised Jesus from the dead, and we are all witnesses of this. Now he is exalted to the place of highest honor in heaven, at God's right hand. And the Father, as he had promised, gave him the Holy Spirit to pour out upon us, just as you see and hear today. Aming Ama, salamat po. Pagpalain niyo po kami at nawa, O Diyos, sa tulong ng makapangyarihang Espiritu, ay lubos po naming maintindihan ang aming pong pinag-uusapan at pinag-aaralan sa oras na ito. Thank you so much. Ito po yung aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang papuri at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa part 1 po, nabanggit po, hinahanap ko lang yung outline ko kasi, ayun, may nandito na pala. Meron po akong illustration na nabanggit no nakaraang Wednesday. Pero balikan po natin itong illustration ito. Paki-plus mo ng anak. Yung illustration, pakilagay lang. Part 1. Awanin? Meron ka ba inanak nilagay? Meron. Tumanggo yun. So habang hinahanap po, okay, ito. In 1900, Korea had no Protestant church. Today, there are 7,000 churches in just the city of Seoul, South Korea. So imagine po yan, noong 1900, ang Korea po walang Protestant church. Meaning to say, wala pong Kristiyano. Kung meron man, Roman Catholic. Pero ngayon po, sa Seoul, Korea, ang church po doon, o yung tinatawag nating Paul Gospel Church, 7,000. At the end of the 19th century, the southern portion of Africa, only 3% Christian. Sa South Africa po ito. Mga negro. Today, 63% of the population is Christian. While membership in the churches in Africa is increasing by 34,000 people per day. So, yung, sino kaya imagine po, kaya ba ng isang pastor yan na mag-evangelize na 34,000 kada araw? In India, the second populated na bansa, second to China. In India,
14 million of the 140 million members across the planet, followers of Jesus Christ, are increasing by more than 80,000 per day, and 500 churches ang bagong mga iglesyang itinatayo kada araw. So in the Philippines, 10% of the population, or roughly 10 to 11% million people, based on recent survey. Ang survey po nito ay nangyari noong 2020. And while Roman Catholicism remains the majority, around 78.8%. So yan po pa rin ang so there are over 77,000 evangelical and Paul Gospel Church o born-again church affiliated with the Philippine Council of Evangelical Churches o PCEC. Yan po yung counterpart ng Bishop Conference of the Philippines ng Roman Catholic. Only, yan po dalawang license po na yan ang ibinibigay na mag-operate dito po sa ating bansa. Ano po? So may license po tayo. Ang license po natin ay galing po sa PCEC. Kasi yan po dalawang organization na yan ang binigyan ng karapatan para magkaroon. Kaya nag-i-issue po tayo ng dokumento galing po doon sa kanilang basbas. No po? So yan po yung kalagayan ng ating buong mundo. No po? Napakalaki pa po ng gagawin ng mga Kristiyano po sa buong mundo. So the following statistic represent some of the challenges facing the church in the unfinished of world evangelism. As of April 2012, there were approximately 7 billion people on earth. Ito po ay galing sa datos na 2012. Pero now, i-guess nyo kung ilan na po ang population ng buong mundo. Galing po sa survey ng June, ito lang buwan na to, mid-2026, the world population is approximately 8.3 billion. Yan na po ang population ng ating buong mundo. Approximately 750 million, or about 11% of those are willing to claim Jesus as personal Lord and Savior. Wala pang 1 billion ang nagmimithi na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Or about 11% of those are willing to claim Jesus. 750 million, no? So about 2.6 billion people, or 38% of the world population, have heard the gospel but have not accepted Christ yet. So meron naman po nag-evangelize sa buong mundo at ang nakarinig po dyan ay 2.6 billion pero hindi po nila tinatanggap pa si Jesus bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. So kapatid, what shall we do? Ano ang ating gagawin? Pakitanong nga sa katabi mo, what shall we do? Sa mga statement na sinabi ni Panginoon ni Pastor Boy, ako napakalaki pa pala ng gagawin. O, tingnan natin ang kalamba. Tingnan ninyo ang bawat isa sa atin. Saan kayong lugar sa Kalamba galing? O iba, marahil galing sa Santa Rosa, pero ilan lang. Galing sa Los Baños, ilan lang. Pero karamihan po sa atin taga-Kalamba.
Kabuyaw, siyempre. Iba yan ang taga-Kabuyaw. Taga-Kalamba ka ba? Anong ginagawa mo? Taga-Kabuyaw ka? Anong ginagawa mo? Taga-Santa Rosa ka? Anong ginagawa mo? What shall we do? Sa binasa po natin, at doon po sa teksto na pinag-aralan po namin last Wednesday, ang titulo po natin is about Peter Testify. Part 2. Kasi yung part 1, yun din po yung title natin. Ang iba lang po dyan, ay nga po, doon sa, hinahanap ko kasi yung outline, yung aking, di bali na po. Gusto niyo pong marinig po yung sermon ng Wednesday, balikan niyo na. Nasa Facebook po yan. No? So, from our text, Acts 2:24 hanggang 36, we can find three major points to consider. No? Si Peter po ay nag-testify at meron siyang, doon sa paragraph na binasa natin, meron tayong mapupulot na tatlong mahalagang bagay. Ano po yung tatlong mahalagang bagay na yan? Handa na po ba kayo? Okay, so, una, verse 24. Paki-plus nga natin, verse 24. Yung text ang aking hinahanap. Yan po yung main points. First point po natin. Gusto po natin balikan yun, Acts 2:24. Si Pedro po ang nagpapatotoo dito nang siya ay tumayo, nagsalita sa madla. Ito ang sabi niya, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Si Pedro po ay tumayo sa kapulungan ng maraming saksi at siya po ay nagpatotoo patungkol kay Jesus at ang kanyang sabi, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaring siya'y bihagin nito. So pinapatotoo po ni Apostol Pedro na si Jesus ay hindi pwedeng bihagin ng kamatayan. Kaya nga po, binabanggit natin sa ating unang punto, Peter testified to the power of His resurrection. Si Apostol Pedro po ay nagpapatotoo na merong namatay, pero merong taong nabuhay na muli mula sa kamatayan. So Peter spoke forthrightly about the resurrection. Hinahanap ko po yung salitang forthrightly. Ang ibig po sabihin sa Tagalog niyan ay tahasan o matuwid. Na parang sinasabi niya, tahasang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pedro, nasaksihan ko, itong Jesus na to, na ipinako nila sa cross, ay pumanik patungo sa langit. Ito'y nasaksihan namin. So forthrightly, tahasang sinasabi ni Jesus, ni Pedro na si Jesus ay nabuhay na maguli. So as Peter preached the events of Christ's death and resurrection were still hot news, less than 2 months old. Nang si Pedro po ay nagsasalita,
Wala pang 2 buwan nangyari ang naganap na pagpanik ni Jesus doon sa langit. Ibig sabihin yan, hot news pa yan. Kumalat na yan sa buong Jerusalem. Kumalat na yan sa buong Israel na mayroong ipinako sa cross, pero nakamangha-mangha na buhay na maguli. At walang iba kundi si Jesus. Sabi ni Apostol Pedro. So Christ's execution had been carried out in public before many witnesses. Katulad ng nabanggit ko, kumalat sa buong Judea, Samaria, Jerusalem, ang pagkamatay ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. His empty tomb was available for inspection just a short distance away. Kaya sasabi ni Apostol Pedro, kung gusto niyo pa, tingnan niyo yung lugar, nagpatutuna si Maria nang nakita niya na wala na yung inilibing doon. Pumunta rin kami at nakita namin wala na rin ang kanyang bangkay. So, therefore, kung kayo man ay gusto ring makita, pwede kayong pumunta because more than kilometer away lang from here. Kaya pwede nyo itong puntahan. If Christ had not truly died, Peter's message would have been laughed or ignored. Kung hindi nabuhay na maguli si Jesus at matagpuan ng mga tao doon sa tomb si Jesus, walang kwenta ang tinatawag nating resurrection. At pwede rin naman, kung kunyari, maraming mga Hudyo na gawa natin ang paraan para itong mga Kristiyanong ito ay mapahiya. Lagyan natin ng ibang tao ang bangkay, ang tomb. Pwedeng gawin ng mga authorities siya. Pero never nilang ginawa sapagkat magkakasala sila sa Diyos. If Christ had not been resurrected, authorities could have produced His body and put an end to this new faith. Pwede naman gawin yan ng mga autoridad. Pero hindi inalaw ng ating Panginoon na maging ang makapangyarihang Roman government ay maglagay ng ibang katawan para sabihing maputol na ang pananampalataya ng mga taong yan. But Peter and the apostles had witnessed the risen Christ. Ito po ang nagpabago sa mga alagad. Ito po ang nagpabago kay Apostol Pedro na dati para bang ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala kay Jesus dahil anyway, siya nga ang isa sa mga tawag doon, tumatuwa kay Jesus bilang rabbi niya. Pero nung nasa kasaya ni Pedro na itong Jesus na ito, itong guro niyang ito, na itinatwa niya, pero nung nakita niyang pumanik na sa langit, iba na ang naging pananaw ni Pedro sa kanyang pananampalataya. Kapatid, maaring tayo ay may pagdududa pa, o ang iba sa atin may pagdududa pa. Pero maniwala po tayo sa account na ginawa ni Pedro. Si John, si James ay nagpapatotoo na minsan nakasama namin ang taong ito. Pero nakita namin na pumanik sa langit si Jesus. Nagbago na ang aming pananaw. Naniniwala na kami na siya ang anak ng Diyos. Naniniwala na kami na siya ay nag-resurrect. Kaya sabi ng 2 anghel, anong mga taga-Galilean? Anong tingala nyo dyan?
Ang sabi ng mga disipulo, hinahanap namin ang katawan ni Jesus. Hindi niyo na makikita. Pero, yang pumanik na yan, ay muling babalik upang kunin kayong mga sumasampalataya. Ikaw, nakahanda ka na ba? Na kapag dumating si Jesus mula sa langit, nakalugay ang kanyang dalawang braso at sabi, anak, sumama ka na sa akin. Sasama ka ba? Pakitanong mo sa katabi mo, sasama ka ba? Nakahanda ka na ba? Kapatid, kaya nga po, ang mga tao ay natatakot mamatay sapagkat hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mga tao ay natatakot dahil hindi niya alam ang kalagayan niya mangyayari sa near future. Pero ang sino man ang sumasampalataya, ang sino man ay nananabik sa pagbalik ni Kristo, anuman ang maging niyang kalagayan, mamatay man ang kanyang katawan ngayon, pero siya'y naniniwala, balang araw, ako ay kukunin ng Diyos at dalhin doon sa kanyang kinalalagyan. Hallelujah! This is the power of resurrection. Maniwala tayo, kapatid, na merong babalik. At kung ito mang katawang ito ay ilibing, ang sabi ni Pablo, ito mang katawang ito ilibing 6 feet below the ground. Pagdating ni Kristo, bubuhayin ang katawang yan at papalitan ng bagong katawan. At ang kanyang badatnan na isang mananampalataya, magkasama silang dadaling ko doon sa piling ng aking Ama. Kapatid, yan po ang kapangyarihan ng resurrection of Jesus Christ. Nagbibigay po sa atin ito ng kaibang pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Peter testified, therefore the Christian faith rests on the basic fact of empty tomb. Nakaangkla ang ating pong pananampalataya doon sa libingang wala ng laman. Wala na si Kristo doon sapagkat siya ay nabuhay na muli. Kapatid, diyan po nakaangkla ang ating pong pananampalataya. Let us not neglect this essential part of the gospel about resurrection of Christ. So when you share your faith with others, ibahagi mo, kapatid, ang power of resurrection. Even Peter testified, sabi niya, 1 Peter 1:3, binanggit din po niya yan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan po yung una. First, or the second is, Peter testified to the inspiration of David. Sa kanyang pangangaral, meron siyang ginamit na illustration. At ang kanyang illustration ay ang pangalan ng na dating hari ng Israel, pangalawang hari ng Israel. Walang iba kundi si Haring David. Taken from verse 25, ang sabi, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. So si David man po ay nagsalita, pero ang kanyang sinabi, hindi para sa kanyang sarili, kundi ang sinabi ni Haring David patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Saan ito matatagpuan? In Psalm 16, verse 8 hanggang 11, na kinote po dyan, o nilagay po ni Luke sa kanyang account.
na si Pedro naman po ang nagsasalita. So this psalm written by David, this psalm is often called a messianic psalm because it is quoted in the New Testament as referring to the resurrection of Christ. So both Peter and Paul quoted from this psalm when speaking of Christ's bodily resurrection. So Peter explained that David was not writing about himself because David died and was buried. Pinapatotoo po ni Apostol Pedro na si Haring David ay namatay. Hindi siya nabuhay na muli. Yan yung pagkakaiba. Kahit na hari, kahit na presidente, kahit na makapangyarihan tao, kapag namatay siya, hindi na siya muling mabubuhay. Hebrews 9:27. Wala po yan dyan sa note natin. Pero naalala ko lang. Hebrews 9:27, minsan lang mamatay ang tao pagkatapos ay ang paghuhukom. So walang sinumang makapangyarihang tao ang namatay at nabuhay na muli. Pero ang sinasabi po dyan sa talatang ating nabanggit sa Psalm 16, 8-11, kino-quote po ni Apostol Pedro ang sinabi ni Haring David sa talatang ito. So therefore, namatay si David at hindi na muli siyang nabuhay. Instead, he was writing as a prophet. Hindi man siya Diyos, pero kiniklaim po ng Bible, kiniklaim po ni David na siya po'y propeta. Isa sa propeta ng ating Panginoon, who spoke of the Messiah who would be resurrected. Yan po yung binabanggit sa Acts 2:30. So the emphasis here is that Jesus' body was not left to rot in the grave but was in fact resurrected and glorified. Ang binibigyan po ng emphasis po dyan, si David po inilibing na bulok. Pero si Jesus, inilibing pero nabuhay na maguli. Yan po yung pagkakaiba na tinestify na ni Haring David. Itong Messiah na to, mamamatay ito, ililibing, pero hindi siya mabubulok sapagkat siya ay mabubuhay na maguli. So mga kapatid, tularan po natin si Apostol Pedro na pinapatutuon niya ang patungkol sa ating Panginoong Hesus na siya ay tao o nagkatawang tao, pero Diyos na totoo, na siya ay ipapako sa cross, sasaksakin sa tagiliran, mamamatay, pero pagkaraan ng 3 araw, mabubuhay na maguli. Siya ay ililibing, pero hindi siya mananatili sa libingan sapagkat siya ay babalik sa kanyang amang nasa langit. So, no wonder my heart is glad and I rejoice my body rest in safety. Ang sigaw ni Haring David, siya ay nagagalak ang kanyang puso sapagkat he found the secret of joy. True joy is far deeper than happiness. Kayo po ba ay nakaranas na ng kagalakan na walang sinuman o walang sinumang magbabayad ng kagalakang yan? Yan po yung sigaw ni Haring David. Ang alam ko, ang Messiah na to, ang alam ko na ang taong ito, na ililibing, subalit siya ay mabubuhay na maguli. Siya ang magbibigay sa akin ng tunay na kagalakan. Amen. Kayo po ba ay may tunay na kagalakan ngayon? Sumigaw nga kayo ng hallelujah. Hallelujah! Purihin ang Diyos dahil meron tayong kagalakan. At ang kagalakan yan ay hindi pwedeng bilhin sa Mercury,
Hindi pwedeng orderin sa Lazada, hindi pwedeng orderin sa TikTok, dahil galing sa Bible ang sabi, ang aking kagalakan ay mula doon sa nabuhay na maguli, na hanggang ngayon, ako'y naghihintay sa kanyang pagbabalik. Amen. So every time, mga kapatid, na tayo ay mananalangin, every time na tayo ay magbibigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon, di po ba kailangan tayo'y masaya? Amen. Dahil ang kagalakan natin ay galing sa ating makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Ang sigaw ni Haring David, "My glad, no wonder my heart is glad, and I rejoice, my body rests in safety." Verse 10, sabi ng Psalm chapter 16:10, "For you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave." David stated confidently that God would not leave him in the grave. Naniniwala si David na hindi pananatilihin ng Panginoon ang kanyang katawan doon sa libingan. Dahil siya ay naniniwala na bubuhayin ng Diyos ang taong inilibing na Kristiyano mula sa kamatayan at muling bibigyan ng isang kaluluwa, ng isang katawan na forever nang magiging katawan. Many people fear death because they can neither control nor understand it. Marami po ang mga taong natatakot sa kamatayan. Tanong ko sa inyo, mga kapatid, halimbawa, sa araw na ito, sabihin ng Diyos, kukunin na kita. Papayag ka ba? Nako, tika. Mayroon pa akong bagong kutsi, hindi ko pa nababayaran ng buo yan. Tika. Meron pa akong anak na pagka-college pa, hindi pa, kailangan magtapos mo na siya. Tika, marami pang umutang sa akin, hindi ko pa nasisingil. Tika muna. Ang mga takot na yan, mga kapatid, walang silbi yan. I quote, Job said, "Dumating ako sa mundong itong hubad, babalik ako sa Diyos na hubad. Aanhin ang yaman ng mundo kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa." Kapatid, wala tayong bagay na may pagmamalaki. Kapag dumating si Kristo, iiwanan natin lahat yan. At kung kunin man ang buhay natin ngayon, makakatiyak ka na sa Diyos ka pupunta. Kung ilibing man ang katawang lupang ito, bubuhayin ng Diyos, bibigyan ng panibagong katawan. Yan ang sabi ng Bible. Kapatid, anong kinatatakot mo? Sabi ni Haring David stated confidently that God would not leave him in the grave. Hindi ako papayag dahil ang Diyos may sabi, pag nilibing ako ngayon, pagdating ni Kristo, bubuhayin akong muli mula sa libingan. At kung ako naman ay madatnang buhay, pag dumating si Kristo, aalisin ang damit na to. Aalisin ang katawang ito. Pupunta ako sa langit, glorified body. Amen. Dahil yan ang pangako ng Diyos. Huwag natin katakutan ng kamatayan. Maaring ang natatakot tayong mamatay dahil
marami tayong iiwanan. Pero Biblia na po ang nagsabi, aanin natin ang yaman ng mundo kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Yan, kapatid, ang ipatutuo mo sa lahat. Yan, kapatid, ang dapat mong sinasabi. Kaya ako minsan, pag ako po'y namimili doon po sa gawing Bilya Palaw, may 2 tindera. Naisama ko na po doon sa ating anniversary yun eh. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, nagsasabi ka ba ng totoo? Ay, opo. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Manininda. Walang negosyanteng nagsasabi ng totoo. Sabi ni Chona, pastor, sa iba yon. Sabi ni Jojo, iba yon. Kapatid, kung ikaw yung nagsasabi ng totoo, mapadyos ka. Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, ang sabi ng Biblia, aanin ang yaman mo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ito yung dapat pinapatutuo natin, mga kapatid. Sabihin natin ang totoo. Patatawanin ko muna kayo sandali. Ako po'y lagi, nung dino pa ako, Deputy National Overseer, madalas po ako sa Norte dahil marami po tayong mga church doon. So sabi ko, gusto kong mag-ulam ng isda. Tama-tama naman, may umiikot na nagtitinda. Ang sabi nung nagtitinda, Bangos, Bangos, Bangos Laguna. Take note, nasa Pangasinan ako. Okay, Bangos Laguna daw. Ibig sabihin nung manininda, medyo sasabihin ko, malayo ang pinanggalingan ito para maging mahal. Nakuha niyo po ba? O kaya, ang sigaw nung manininda, Bangos, Bangos, Bangos Laguna. Kaya niyo ba din yan? Eh, nagkataon, taga Laguna ako. Kaya tanong ko doon sa kwan, ay naku sir, ang layo po pinanggalingan, Laguna pa, kaya medyo mahal ng konti. O, nag-get nyo na, dahil hindi yun talaga ang presyo, pero gusto niyang kumita ng malaki, gamitin niya, estratehiya. O, Bangos, Bangos Laguna. Tiyempo naman, mga kapatid, pag uwi ko ng Kalamba, may nagtitinda naman Bangos, Bangos, Bangos Pangasinan, Bangos Pangasinan. Siyempre, ano nang sasagot nung, magkano? Ay, naku sir, mahal po yan, galing Pangasinan po yan eh. Di mo ba? Ang tao. Huwag yun akong tanungin sa issue natin ngayon. Alam kong bilyong halaga ang nawawala sa kabangyaman. Huwag nating pakialaman yon. Kung sila'y nagsisinungaling, mapa-impyerno sila. Kung sila'y nagsasabi ng totoo, mapa-Diyos sila. Huwag na nating banggain, mga kapatid, sa social media na tayo nagtatalo-talo. For that matter, i-testify natin, kapatid, sa kanila na merong Kristo. Pagdating ng panahon, pag-upo niya sa trono, hahatulan. Sabi ni Haring Solomon sa huling verse ng Ecclesiastes, ang tao kapag namatay, mabuti man ang kanyang ginawa, siya ay haharap sa Diyos. Kaya kung tayo man po ay haharap sa Diyos, dapat siguruhin po natin, tama ang ating ginagawa at tama ang ating gagawin. Amen? Nakataas po ang aking kamay. Si Kamandag ay sinungaling din. Si Kamandag ay magnanakaw din. Si Kamandag ay bulero din. Nakataas po ang kamay ko ngayon. Kung dumating man ang sandil, kunin ako ng Diyos, nakakatiyak ako na pupunta ako sa Diyos. Amen. Kayo, bakit hindi nakataas sa kamay nyo? Testify. Yung sinabi ng Salmo ni Haring David at kinote ni Peter,
Totoo po yan. Hindi mailalagay sa Biblia kung hindi totoo. Ang kailangan lang natin paniwalaan at ibahagi sa iba. Romans 1:16, sino ang makakaalam na mayroong resurrection? Sino ang nakakaalam na mayroong tagapagligtas kung hindi tayo magpapahayag ng salita ng Diyos? I quote, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, sapagat ito ang magsasabi sa mga tao ng kanilang kaligtasan. Tayo po yung magpapatotoo na merong Kristong ipinako sa cross, merong Kristong nabuhay na muli, at merong Kristong babalik. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, pero bago po ako pumunta sa pangatlo, kapatid, pwede po bang wag na tayo mag-isip hapon o wag na tayo magsalita ng hapon? Ano yung hapon? Ayon sa aking haka-haka at kuro-kuro. Di ba? Haka-haka at kuro-kuro. Walang totoo. Ayon lang sa haka-haka ko at kuro-kuro. Hindi natawa si Chona. No? Kuro-kuro. Haka-haka. Yan. Tinatinan ko rin si Pastora Coro kung tatawa, hindi tatawa. Pangatlo na ako. Third point. Paragraph 33 to 36, pero ang babasahin po natin dyan ay verse 36. Ang sabi po dito, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Okay. Sino yung katabi mo? Pakitado naman sa katabi mo. Sino yung katabi mo? I-paraphrase po natin ito. Kaya dapat malaman ni, sino yung katabi mo? Ni, na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Of course, si Peter ay nagsasalita at sinasabi niya sa mga nakikinig sa kanila, maaring may turo pa yan ng daliri. Hindi niyo ba alam na kayo ang nagpapako kay Kristo sa cross? Kasi, yung triumphant entry na hinihintay niyong hari na hinihingi niyo, sabi niyo, ito'y dumating na. Kaya kayo'y sumisigaw ng Hosanna in the highest. Naglatag pa nga kayo ng damit ng iyong mga balabal doon sa daraanan niya. Nagwagayway pa nga kayo ng palaspas. At ang sabi ninyo, ito na ang hari ng Israel. Pero, nung siya'y nagkatawang tao, nangusap, galing sa Diyos, galit na kayo sa Kanya. At ngayon, dahil nagagalit kayo sa taong ito, kayo na rin ang nagpapako sa Kanya sa cross. Yun ang ibig sabihin ni Pedro. Kayong Israel ang nagpapako sa Kanya sa cross. The same people na nagwagayway ng palaspas, the same people ang nagsabing, crucify Him. Crucify Him. Mas pinili pa ninyo si Barabas. Take note, hindi Barnabas ha. Grupo namin yon. Barabas.
upang palayain. Yan po ang sabi diyan sa verse. So therefore, sabi niya, itong Kristo na ito, na nabuhay na maguli, sinabi ng Ama na siya'y tatawaging Panginoon at Kristo. Kaya po mali po ang sinasabi ng isang organization na ang sabi nila, siya'y tao lamang. Ngayon din ay sinasabi ko sa inyo, siya'y nagkatawang tao, subalit siya'y Diyos na totoo. Siya ay nabuhay na maguli. Walang sinuman, anumang organization ang ginawa, religious organization. Kung ikaw man ay ginamit ng Diyos na magpagaling ng anuman, pero kapag pinag-uusapan ay pagkabuhay na maguli, iisa lang ang nabuhay na maguli, si Kristo na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya nga po, mga kapatid, kapag tayo'y mag-share ng gospel, gamitin natin ang John 1:12. Ano sinasabi sa John 1:12? Sabi ni Juan, sino nakakaalam nun? Mga na-WLI. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ang sinumang tumanggap doon sa nabuhay na maguli ay ibibilang sa pamilya ng Diyos. Ikaw, kabilang ka ba sa pamilya ng Diyos? So being born again, being born of God makes you spiritually alive and puts you in God's family. May question po ako diyang inilagay. Have you asked God? Have you asked Christ to make you a new person? Sinabi mo na ba sa iyong sarili, nung ikaw ay nananalangin, Panginoon, gawin mo akong bagong tao. Ito rin ang sabi ni Peter nang siya ay nagduda sa kapangyarihan ni Kristo. Pero kalaunan, nung siya ay nabautismuhan sa banal na Espiritu, nagbago na siya. So therefore, mga kapatid, in my closing, like Peter, our God encouraged us in witnessing for Christ. Because there is a lot of unfinished tasks. Marami pa po tayong gagawin, mga kapatid. Doon lang sa pamilya natin Pamilya ko, hindi pa tapos ang Panginoon. Sa pamilya nyo, hindi pa tapos ang Diyos. Sa organization ninyo, sa trabaho, hindi pa tapos ang Diyos. Marami pang unfinished business task ang Panginoon. Witnessing is a transformation act that benefit both the witness and those who hear the message. Kapatid, habang ikaw ay nagiging saksi ni Kristo, lalong tumatatag ang iyong pananampalataya. At yung binabahaginan mo naman, natitigatig ang kanyang kalooban, at eventually, tatanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Our testimony may not always be accepted, but through the Holy Spirit, we can receive power to live a victorious life and save Christ effectively. So muli mga kapatid, mula doon sa ating tinalakay noong Wednesday at ngayon, Peter testified the goodness of our Lord Jesus Christ. At sana po, sa ating pong desire, maaring natatakot po tayo, nangangamba tayo. Pero ang alam ko po, kung hihingi tayo ng tulong sa Diyos, sa banal na Espiritu, walang mahirap, walang nakakatakot.
dahil tayo gagamitin ng Panginoon mightily for the glory of His name. So muli, magandang umaga mga kapatid. Ganito po sa Facebook Live. So, hopefully, ang Win Kalamba ay tatawaging the Witnessing Church. Amen?